Posible bang magkaroon ng ghost manifestation ang isang puon? Ang hirap isipin, ang hirap paniwalaan. Pero ayon kay Carla, minsan sa kanyang buhay, nagpakita ang aparisyon ng mahal na birhen. At ayon sa kanya, hindi ito ang aparisyong na naisin mong makita dahil nagpakita ito sa kanya sa kakaibang anyo. Tunghayan ng nakapangingilabot niyang kwento. I've always been religious kahit noong bata pa ako. Isa akong Katoliko na naglilingkod sa aming simbahan sa Bulacan. Deboto ako ng mahal na Birheng Maria. Gabi-gabi kung ako ay magrosaryo at every Saturday kung magnovena. Taga-subaybay din ako ng mga aparisyon na nagaganap sa ating bansa. Nakapunta na ako sa Agoo kung saan may napabalitang pagmimilagro ng mahal na birhen. Maging sa Pampanga, kung saan umuulan daw ng rosas. Pero never pa akong nakasaksi ng aktwal na aparisyon. At pangarap kong isang araw, magpakita rin sana sa akin ng mahal na Birheng Maria. Tatanggapin ko ang anumang mensaheng ibibigay niya. Minsan niyaya ako ng aking mga kaibigan na magtungo sa isang lugar sa Talavera, Nueva Ecija. May kakaiba raw na milagro ng mahal na birheng nagaganap sa lugar na iyon. At dahil curious ako, sumama ako. Mag-o-overnight kami sa bahay ng kamag-anak nang di umano ay pinakikitaan ng mahal na birhen. Pagdating namin sa naturang lugar, may naramdaman kaagad akong kakaiba. Pagpasok pa lang namin sa bahay na iyon. Usually, good feeling ang nararamdaman ko na para bang burden was lifted up from me. But on that particular day, ibang pakiramdam talaga ang nasense ko. Parang feeling of fear, of danger. Dinala kami ng tagapamahala ng imahe sa isang silid. Sa loob ng silid ay pinasok namin. Naroon ang life-size image ng Virgin Mary. Kulay purple ang magara niyang kasuotan. Ang pinakinang na sequence at iba pang palamuti. Tulad ng imahe ng Birheng Maria, may korona din ang isang ito. Maamo ang kanyang magandang mukha. Nakapikit siya na animo na nanalangin. Nadat na namin sa kwarto na may mga babaeng deboto na nakaluhod sa harapan ng life-size image. Naramdaman ko na naman ang uncomfortable feeling of fear. Battered ako dahil noon lang nangyari sa akin iyon. It was as if something isn't right. Nakisama kami sa mga nananalangin. Makalipas ang isang oras, lumabas na kami ng kwarto. Nakipagkwentuhan kami sa mga kapwa deboto na naroon. Sari-sari ang kanilang istorya hinggil sa mga milagrong nasagawa ng imahe ng Maria. May gumaling sa breast cancer, may nakapasa sa board exam, may nanalo sa wedding, may napaibig na binata, pinagaling na anak, pinalakan na lumpo, at kung ano-ano pang milagro na narinig ko na rin sa iba. Minsan daw, nakita nilang lumuha na ang imahe ng Birheng Maria. Lumuha na raw ito ng dugo. Isa yun sa maraming bagay na gusto ko rin masaksihan, ngunit hindi ako mapakali sa aking nararamdaman. Iniisip ko agad na baka may kasalanan akong nagawa na kailangang ihingi ng tawad sa Birheng Maria para gumaan na uli ang aking pakiramdam. Nag-excuse ako sa grupo. Hiniling kong mapag-isa sa kwarto kung saan naroon ang imahe ng Birheng Maria. Pumayag naman ang mga tagapamahala. Pinaunlakan nila ang aking kahilingan. Pumasok ako sa loob ng silid. Naroon pa rin yung kakaibang pakiramdam. Inilabas ko ang aking rosaryo. Lumuhod ako sa harapan ng life-size image. Looking up at the image habang nakaluhod ako. Parang ang laki-laki ito. Parang higante. Kinilabutan ako. Para akong natakot. Ngayon lang nangyari ito. Napakaganda ng mukha ng Birheng Maria. Ang amo-amo. Considering na nakapikit pa ito na animo na nanalangin. Yet kinabahan talaga ako. Holy fear kaya
ang pumapaimbulog sa aking damdamin? Hindi ko alam. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata and I started praying the rosary. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng first mystery nang may marinig akong tinig. Parang may sumasabay sa akin habang nagro-rosaryo ako at nagdadasal ng Hail Mary. Pabulong ang tinig, paos ang boses, parang boses ng matanda. Nagmulat ako ng mga mata. Baka ako may pumasok sa loob ng kwarto na hindi ko namalayan. At sinabayan ako sa pananalangin. Pero walang ibang tao sa kwarto, kundi ako. Tumingin ako sa imahen ng Birheng Maria sa aking harapan. Hindi pa rin nawawala yung mabigat kong nararamdaman. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpatuloy ako sa pananalangin. Pagbigkas ko ng Hail Mary, narinig ko na naman yung tinig na sumasabay. Ibang-iba ang kabang aking naramdaman. Natakot na ako. Yat buong loob ko pa rin itinuloy ang aking pagdarasal ng Hail Mary. Sumabay sa akin ang tinig hanggang maramdaman ko na lang na may humahatak sa rosaryong hawak ko. Diyos ko, natakot na talaga ako. Nagmulat ako ng mata. At pagtingin ko sa imahen ng Birheng Maria sa aking harapan, nakadilat na ito. Nakatingin siya sa akin na parang galit na galit. Takot na takot ako. Natumba pa nga ako at napahiga sa sahig. Pagtingin ko ulit sa mukha ng imahen, nakapikit na ito tulad ng dati. Pero iba na talaga ang nararamdaman kong takot. Lumabas ako ng kwarto. Hindi ko na kasi nakayanan. Nagtuloy-tuloy ako sa banyo. Naupo ako sa bowl. Naiyak na lang ako. Sa isip-isip ko, bakit nagagalit sa akin ang Birheng Maria? Ano ang nagawa kong kasalanan? Itinuloy ko ang pananalangin ng rosaryo para ihingi ng tawad ang anumang nagawa ko. Taimtim at pikit mata akong nanalangin. Pero sa kalagitnaan ng aking pagdarasal, may narinig ako. Psst! Ang sabi. Psst! Kinilabutan ako. Pagdilat ko. Hoy! Ang sabi ng tinig. Tinalanga ko yun. Lagi ang gulat ko sa aking nakita. Sa aking harapan, naroon ang imahe ng Birheng Maria. Gumagalaw siya. Buhay na buhay. Pero hindi yun ang lubos kong ikinasindak. Pagtingin ko sa maamo ko niyang mukha, duguan iyon. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin sabay sabing, walang magagawa ang pag-Hail Mary mo. Wala, wala, wala. Nagsisigaw na lang ako sa takot. Nagsisigaw ako ng nagsisigaw hanggang sa kluluhan ako ng aking mga kaibigan. Pinasok nila ako sa banyo at tinulungang makatayo mula sa pagkakaupo sa bowl. Napayakap ako sa kaibigan kong si Agnes. Umalis na tayo dito. Ang umiiyak mong sabi. Umalis na tayo. Umalis na nga kami agad ng araw ring yun. Nangusisain ako ni na Agnes at Lorraine kung bakit bigla akong nagyaya. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Diyos ko, sa Birheng Maria kaya talaga galing ang nagpakita sa iyo? Ang tanong ni Agnes. Ewan ko, hindi ko alam. Ang tangi kong naituon, baka sinusubok ang pananampalataya mo. Ani Lorraine. Halos atakihin ako sa puso sa takot, Lorraine. Yun ba ang pananampalatayang sinusubok? Tinakot nila ako. Tinakot ako ng kung ano mang iyon na nagpakita sa akin. Hindi na uli kami nagbalik sa lugar na iyon. Hanggang mabalitaan na lang namin, lumipat na raw sa Isabela ang grupo dala ang kanilang poon. Hindi pala talaga taga Nueva Ecija ang may-ari ng poon at ang mga miyembro nito. Nagpupunta ito sa kung saan saang probinsya na animo inilalako ang imaheng dala-dala sa bawat baryong puntahan. Bagamat hindi nagbago ang aking pananampalataya, hindi ko pa rin makakalimutan yung imaheng nagpakita sa akin. Alam kong hindi iyon galing sa kabutihan. Alam kong ano man ang pinagmula niyon, tiyak na sugo ng kadiliman. Kung bakit, hindi ko alam at hindi ko na marahil na naisin pang malaman.